Welcome back again dito sa channel natin. So, today is June 28, 2024 at share ko lang sa inyo yung experience ko dito kay Lazada. Okay, open natin si Lazada. So, sa mga kagaya ko na nag-order dyan online, kagaya sa mga platform na to, kay Lazada. So, ingat-ingat kayo kapag gumagamit kayo ng credit card. Punta tayo dito sa return and cancellation. Ayan. Sa cancellation, click natin to. So, ito, meron tayong pinurchase na tools. Dito kay Giga Tools. Tinanong ko naman sila ng mga time na to na kung available yung mga tools na to. Nag-chat tayo sa kanila. So, ayan, papakita ko sa inyo sa screen na to na, ayun, nag-respond sila sa message natin na available yung mga products nila. So, bali guys, ingat-ingat tayo sa mga ganitong sellers, okay? Hindi kahit na maganda yung reputation nila sa Lazada dahil seller sila, hindi sa lahat ng oras is honest sila sa mga kagaya nating buyers, okay? So, ito, share ko lang yung experience ko dito kay Giga Tools. Bali, ilang beses na nilang ginawa sa akin to na nagbenta sila ng mga produkto sa akin na nakapost sa Lazada na available yung products nila. Pero kapag in-add to cart mo na at tinransact mo na, binayaran mo, mag-chat sila sa'yo na mga ilang araw na hindi pala available yung item. So, kung kagaya ko kayo na nagbabayad ng transaction using your credit card, so, malaking hassle to para sa atin kasi, ayan, tingnan nyo, kinancel ni Lazada yung product na binili ko dahil nga ilang araw na hindi pa rin si-ship ni seller. Kasi nga, ito hindi to available. Itong Makita na 11-piece pass-through wrench, available to. Tapos, itong DeWalt na Touch Series Demolition Steel Hammer, ito yung hindi available. So, bali, sabay ko silang pinurchase na dalawa. Nag-to cart ko. Sabay, binayaran ko using my credit card. Pero, ayun, dahil wala yung item na to sa kanila, pero available sa Lazada, yun, nag-chat sila sa akin na hindi raw available. Keso ganyan, keso ganon. Papalitan na lang nila ng ibang produkto. Which is hindi naman applicable sa akin kasi nga, guys, di ba? Syempre, lesson learned. Kung gusto nyong umorder ng product na to, syempre, na-expect niyo, di ba? Ito yung ibibigay sa inyo. Kasi ito yung binili ninyo eh. So, tanong ko lang, bakit bibigyan ka ng ibang product? Di ba? Ito yung binili mo. So, ang gusto nila mangyari, i-add to cart ko yung ibang unit para ayun, para ma-ship nila. Tapos, ayun, guys, dumating yung ilang araw na hindi pa rin na ship yung item ko. So, kinancel na lang ni Lazada yung order natin. So, kasama ito. So, dalawa sila, cancel yan. Kaya, medyo hassle lang sa side ko. Kasi, tingnan nyo. Kinancel to ni Lazada. Tapos, sinasabi niya, refund na. Refunded na to. Refund methods, credit card. So, refund date is June 28. So, ilang araw ko na tong inaantay, sabay kinancel lang pala. Oh no. So, bali ang mangyayari niyan, ayun, sayang yung oras na ginugol ko dito kasi nag-expect ako na ma-deliver sa atin yung item. Pero, ayun, kinancel naman pala nila. Tsaka, yung reflect ng niyan, magre-reflect sa ating credit card is dito natin makikita. Ayan.
Punta tayo dito sa help. Ayan. Sabay, punta tayo dito sa ayun, chat with us. Click natin yan. So, titingnan natin yung mga status. Yan. Click ko yung refund status. O, ito yung sinabi nila sa akin. So, when you're using credit card, yan, i-refund niya nila 5 to 15 banking days. Isipin nyo, diba? Ang tagal niyan. So, advice ko sa inyo, pinakamabilis na refund kung mag-COD na lang kayo o kaya Lazada wallet, which is 24 hours lang mai-refund. So, hanggang ngayon, ito, hihintayin ko to 5 to 15 days. Tapos, kukontakin natin ulit sila kung kailan nila may babalik yung pera ko. Sana nga may balik nila 5 to 15 days kasi sobrang hassle guys eh. Isipin mo, sa credit card magcha-charge yun, babayaran mo yung penalty, diba? So paano yun kapag basta guys magulo. So as much as possible, mag-ingat kayo sa mga ganitong seller dahil ayun, may mga seller talaga na nagbebenta ng mga product pero hindi updated yung kanilang database. Ayun, wala na pala yung produkto sa kanila dahil nabenta na nila pero hindi nila in-update. So ayun, nagre-reflect pa rin doon available yung unit, pero tayo ng mga consumer, bibilihin natin, i-add to cart natin, tapos binayaran natin, yung pala ang ending wala na silang produktong ganun. So ang mangyayari hanggang ma-cancel na lang yung mga binili natin na product. Ayun. So malaking hassle guys. So ini-encourage ko kayo, kung pwede namang i-cash on delivery yung mga product, i-cash on delivery nyo na lang para kung sakasakali, di ba, walang hassle dahil wala kayong nilabas na pera kung ma-cancel man yung unit. So yun lang guys, salamat sa panonood. So stay tuned at see you next time sa mga susunod na videos na gagawin natin. Stay updated and don't forget to hit that like and subscribe button. Okay?